Miss Yun, humingi ko ng tawad para sa pinsan ko. May sinabi ba siyang kung ano-anong kalokohan? Pakinggan mo to. Sinasabi ko sa'yo, ako si Baifei. May anak na kami. Kaya, ako lang pwedeng maging Mrs. C. Ang ibig mong sabihin, si Song Yun-zen, yung maagang namatay, hindi siya karapat-dapat. Ako lang pwedeng pumalit sa kanya. Miss Yun, yung pinsan ko, si Raulo talaga. At saka, Wala akong pakialam kung sino siya. Ang inintindi ko lang ay ikaw, Mr. C, Saule. Sino bang pipiliin mo para maging misis mo? hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Miss Yun. Kahit noon, o sa inaharap man, ang asawa ko ay si Song Yun-jin lang. Mr. C, ikaw pinakamatala na negosyante na nakilala ko. Kaya hayaan mong sabihin ko ito nang mas diretsahan. Sinasabi ko na sa iyo dati na ang papa ko ay nagnenegosyo sa abroad. Pero dahil babae ako, kaya ibinigay mo na niya ang negosyo sa pinsan kong lalaki. Gusto kong makipagsundo na mag-fiancé tayo para makuha ko ang negosyo ng papa ko. Tanging engagement lang ang makakapagpakit kay si Baifei agad. Sa araw na yon, ibibigay ko sa kanya isang magandang palabas. Engagement? Ito, hindi naman kailangang magmadali. Hihintayin kita. Baifei, masama to. Yung walang hiya si Yaole, nagkataka siya. Ano? Si Baifei, ang dami kong ginawa para sa'yo. Dahil sa gabing niyon, gusto mo kong ikaw habang buhay. Sa loob ng 3 araw, transfer mo sa akin ang 10 milyon at ipadala mo ako sa ibang bansa. Kung hindi, ipopost ko lang ang ginagawa mo sa publiko. Kuya, bakit mo biglang dinala ako dito? Nakita kong sobrang stress ka nito mga nakarang araw, kaya dinala kita para makapag-relax. Mabuti ito sa katawan at isip. Tara, magpatuloy na tayo. Kuya yan, Bakit nandito ka na naman? hindi ba para rin sa'yo ito? Para hindi kang maloko ng babaeng ito? Tingnan mo ito. Pinagkakaila ka niya at niloloko ang ibang lalaki. At ang lalaking ito pa, kamakala lang sa internet, pinaglawan pa niya ang iyong mga asawa at anak niya, si Mr. C. Ang kapal ng mukha. Mahimik ka! Hindi mo kasalanan ito. Babantayin kita. Huwag kang magsalita sa labas. Kung hindi, ang lead corporation ninyo, hindi na ako muling makikipag-cooperate kailanman. Kinyan, ano mo pinapano niya sa'yo at parang baliw ka na? Tingnan mo, hindi magtatagal. Mag-i-engage siya sa ibang lalaki. Sa oras na yon, poprotektahan mo pa rin siya. Kinyan? Bakit pamilya pakinggan pangalan niya? Parang narinig ko na dati. Baka siya yung inlagan sa pamilyasong noon. Kumusta ang investigasyon? Ito, ay mga litrato nila na magkasama. Ayon sa aking pagsisiyasat, ang relasyon nila ay sobrang close. Ikang babae ka. Sa wakas, nakuha ko yung kahinaan. Ipagpatuloy ang pagsubaybay sa babaeng yon. Kung may mangyari, ma'am, sabihin mo agad sa akin. Opo. Si Baifei. Ikaw, bumalik ka pa. Gusto mo ba akong takutin? Bumalik ako para sabihin sa'yo, paniloko ka ng babaeng yon. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos mong makita ang mga litrato na ito, maintindihan mo. Kinyan. Paano sila magkakailangan ni Yunsong? Hindi ba si Kenya ang pinaka-inalagaan na tao ni Song Yun-jen? Si Yeon-song. Siguro ipinili siya ni Kenya sa tabi mo. Kung totoo ang sinasabi mo, ang paglapit niya ay para lang. Huwag kang mag-alala, Baifei. Malapit ko nang malaman ang tunay na layunin niya sa'yo. Sige. Ma. Ay, ang bait mo talaga, anak. Dumating ka ba para mag-check ng kwarto? Oh, nasuri ko na. Sigurado ka ba? Hindi ka nagkakamali? Hindi, narinig ko mismo. Sinabi niyang mama at niyakap habang umiiyak. Imposible. Paano nangyari to? Paano siya nakaligtas? Sinasabi mo na si Yunsong ay si Song Yun-sen? Imposible! Tigilan mo ng pagsisinungaling mo! Ang mga mata ni Yeon-song at Song Yun-jen ay eksaktong makapareho. Sinubukan ko na noon. Hindi siya allergic sa tsokolate. Wala rin siyang birthmark sa kanyang balikat. Hindi maaaring si Yunsong ay si Song Yun-sen. Lahat ng hindi pwede namang lukuhin. Sadyang nilapitan ka niya, kaya may pinaghahandaan siya. Hello? Ano nangyari, Yunsong? Baifei, bukas pabalik ang papa ko sa bansa. Dadali mo ba si tita para sabay tayong kumain at pag-usapan tungkol sa ating kasal? Sige. Pagkatapos, ipadala mo ang lokasyon sa akin.
Fei, kailangan mo kong paniwalaan. Si Yonsong ay si Song Yunjen. Kung hindi ka man maniniwala, aanap ko ng book ni Yonsong para ipadain ni Tess. Dahil ikaw ang ina ng magiging asawa ng anak ko, ito ang regalo ko sa una nating pagkikita. Tingnan mo. Totoo ba ito? Ma, Kung hindi po kayo kampante, pwede niyo ipatayin sa eksperto. doon sa ibang bansa, ang negosyo ko ay alahas. Sinusuri ko ang bawat bato. Kung hindi 10,000, may 8,000 rin. Paano ko ipapadala sa yung peke? Sisirain ko ba ang reputasyon ko? Oo. Tama. Aking Fei, sinabi mo sa akin. Sabi mo, nasa ibang bansa ka. Malaking pagkatigosyo mo. Sayang lang. Malaking anak na lalaki. Ang ibigay sa amin ang anak niyo bilang manugang. Napakapalad mo nga. Ma, huwag ka na masyado magsalita. Kumain ka na lang. Walang anuman, ipinapaabot kong sinabi ko. Basta't ang anak mo ay mabuti sa anak kong babae. Ang aking bilyong-bilyong ari-arian. Ang huwang asawa sa internet. Siya ang mabuti sa kayong dating asawa sa aking apo. Ayos na. Talaga namang Tama na ma! Dating asawa? At may anak pa? Ginoo, hindi mo pa alam, ang anak ko ay kilang tao sa internet. Aba, pero Kung sikat man ang anak mo, wala na akong pakialam dyan. Ang alam ko lang ay hindi ko pwedeng ipakasal ang anak ko sa lalaking 2 beses na mag-aasawa. Ma, muna ka na. ako ay... Pa, nakalimutan ko lang sabihin sa'yo, wala akong pakialam kung ikaw ang kasalanan ni Fei. Pumayag ka na lang. Hindi pwede. Kung pagkakasalan mo siya, wala na akong anak na babae. Pa! Fei, huwag kang mag-alala. Mapapaniwala ko rin ang papa ko. Yunsong, salamat sa'yo. Si Yonsong ay si Song Yunzen. Kung hindi ka niniwala, hanap ako ng buhok niya para pa din i-test. Anak, Ma, bakit mo tinatawag na anak si Yunsong? nung nawala si Mape noong nakarang pagkakataon, gusto ko i-interview si tita sa ospital. Pero sinabi niya na kamukha ko ang anak niya kaya tinanggap niya ko bilang goddaughter niya. Miss Yun, ang itsura mo. Talagang kamukha ng anak ko. Pero hindi ko na siya muling magkikita. Pwede ba? Pwede ka bang maging goddaughter ko? Sige. Ma, ang bait mo talaga anak. Oh, ganun pala? Zefe, kayong dalawa, paano napunta sa ganito? Ma, kami ay... Mag-i-engage na kami. Zefe, Yunsong, totoo ba to? Panahon na rin para magsimula muli sa buhay. Basta huwag mong kalimutan, sapat si Yunzen at Tao Tao. Huwag kang mag-alala ma, magsasama kami ni Zefe para bisitahin sila. Matagal na sumusunod sa'yo si Yaole. Baka alam na niya na ikaw talaga si Song Yunzen. Imbis na marinig si Befe sa iba, mas mabuti na kung mismo magsabi sa kanya. Mukhang hindi talaga siya si Song Yunzen. Yunsong, may kilala ka pa bang ibang tao sa pamilya Song? Bakit? Ito, paano mo ipapaliwanag to? Paano mo nagawa na magkaroon ng mga retrato namin ni Kinyan? Na hindi mo kilalang ibang tao sa pamilya Song? Paano mo nagawang makasama si Kinyan? Nakilala ko siya sa ibang bansa. Palagi niyang sinasabi na kamukha ko raw isang pangkilala niya noon. Si Kinyan, nung bata pa, inalagaan siya ng pamilya Song. Parang parasite lang. Hindi mo ba alam yan? Napaka-espesyal na ugnayan ko sa pamilyang ito. Hindi. Dapat siguro ang mga mata ko ay may kaugnayan sa kanila. Hindi ba halos nakilala mo ko ng mali? Yun lang ba? Bye, Faye. Kung ayaw mo kay Kenyan, hindi ko na siya kikitain. Kaysa sa kanya, mas mahalaga ka sa akin. Isang pulseras? Gaano mo nakatagal tinititigan yan? Say bye, Faye. Bumalik ng kuya ko sa wakas. Pwede na sana yung mukha mo sa hapag, pero bumalik ka pa para mangaway. Yung gamit na binili ng isang parang linta, ikaw lang ang may turing nito na parang kayamanan. Mag-ingat ka. Baka malinlang ka niya at maagaw pang ari-arian ng papa mo.
Tama na! Say, Faye, bago ka magsalita ng ganyan, tingnan mo muna sarili mo. Yung kumpanya niya ngayon. Lahat yung pinaghirapan niya mula sa wala. Araw-araw iniisip mo lang ang shares ng papa ko. Sino ba talaga ang linta? Mukhang hindi talaga siya si Song Yun-zen. Si Song Yun-zen, hindi lalayo sa kuya niya dahil sa akin. Nakuha mo na bang buhok? Hindi na kailangang ipatest. Si Yun-song, hindi maaaring si Song Yun-zen. Pero, Tama na! Nagdesisyon akong pakasalan si Yun-song. Mas mabuti pang magayos ka na. Dalhin mo ang bata at lumayo kayo dito sa lungsod. Kaya ko pa kayo suportahan. Pero kapag hindi, magiging katulad mo si Song Yun-zen. Mr. C, kami po'y mula sa City Inspection Bureau. May natanggap kaming anonymous report na sangkot ka raw sa illegal na paglilikom ng pera. Dalhin niyo siya! Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Nagkakamali kayo! Faye, ano nangyayari? Yun-song, tulungan mo ako! Nagkamali sila! Yun-song! Faye, Huwag mong handangan ng trabaho namin. Faye, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita, pangako. Faye, ayos ka lang ba? Yun-song, salamat sa'yo. Nakalabas ako dahil sa tulong mo. Sa totoo lang, wala naman akong gaano nagawa. Yung nag-report sa'yo, nagbigay lang ng mukhang parang illegal na chat records. Wala namang totoong ebidensya. Mukhang gusto ko lang yung pahirapan. Pahirapan ako? Faye, may nakagalitan ka ba kamakailan? Yung taong ito, malamang dati, malapit sa'yo. Alam ko kung sino. Bakit hindi mo ibinigay lahat ng ebidensya? Ang halagang ito, sapat na para makulong si Baifei ng ilang taon. Hindi pa sapat. Kakarat pa lang ang lambat. Hindi pa oras para hilahin. Faye, masama ito. Yung palabra ni Juanita, tumakas na magkasama ang anak. Yung malanding babaeng yun. Magmaneho ka papunta sa labas ng syudad. Yole, bakit ikaw? Kung napatay na kita minsan, kaya kitang patay ng libong-libong beses. Saan Jen? Bakit hindi ka papatay? Bakit hindi ka na sumama sa batang hayop na yon? At pipilitin mo pang agawin sa akin ang pagiging Mrs. C? Ako, hindi ko alam sinasabi mo. Pag napadinites ako, titingnan natin kung paano ka magmamaliit. Kuya, nahuli ng isda. Pupunta tayo kay si Baifei. Huwag kang mag-alala. Babantayan kong sarili ko. Zen, dapat mong batayin ang sarili mo. Mr. C, hindi ko alam kung sino ang naglagay ng liham sa reception. Si Baifei, dahil mo agad na check na 10 million sa warehouse sa labas ng syudad, kapalit ng fiancé mo. Kung hindi, papatayin ko siya. Hayop. Mukhang hindi kita pwedeng palampasin. Si Yun-song ngayon, talaga masisong yung dyan. Ngayon, tingnan natin kung paano ka magmamaliit. Miss Yao, masama to. Tumakas yung babae. Ano? Anong ginagawa ninyo? Hindi makakalay yung tao. Hanapin niyo siya! Opo!
Bye, Faye. Bakit ka... Bye, Faye. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Nang binanta mo ako. Hindi mo ba naisip to? Hindi kita binantaan. Kinidnap ko si Yonsong para patunayan na kayong pagkakakilanlan. Tama, ang DNA test report. Nasa kotse ko. Pumunta ka tingnan. Makikita mo kapag tinignan mo. Huling beses na kitang paniniwalaan. Hanapin mong sinasabi niyang bagay. Opo. Bye, Faye. Ang babae ngayon, niloloko ka lang. Pumayag siya para magigante. Mr. C, wala kami nakitang DNA report. Ano? Anong ginagawa ninyo? Imposible! Imposible! Nilagay ko naman sa kotse! Imposible to. Saan, Bebe? Ang sinasabi ko yung totoo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Nagkahanap ako na isang lalaki para sa'yo. Bakit ako ginagawa nito? Sinabi ko na sa'yo dati, kung naalabag ka sa akin, magiging katulad ka rin ni Song Yun-jen. Ang kapalaran mo ay sarili mong ginawa. Si Bebe, hayop ka! Akala mo magandang hantungan ka? Naghihintay ako sa'yo sa baba. Upasama ka sa impyerno! Yole, nung inabala mo ko at si Tao-Tao, naisip mo ba na darating ang araw na ito para sa'yo rin? Bebe! Yun-song, ikaw, bakit ka nandito? Gusto kong patayin ni Yole. Nagkakatakot. Buti na lang nakatakas ako mula sa tali. Pero kahit ang lakad ko, hindi ako makalabas. Buti na dumating ka para ligtas ako. Huwag ka magalala, ayos na. Bakit nasusunog ang warehouse? Nasaan si Yole? Pagdating ko, halos nasunog ng warehouse. Akala ko nandun ka sa loob, halos pumasok ako sa apoy. Pero mabuti at ayos ka lang. Nakakagaan sa loob. Kung malalaman ng papa ko, naglalakas na pangiligtas ako, siguradong susuportahan niya ang ating kasal. Sige, tara na. Hindi ko inaasahan na si Mr. C ay ilalagay ang sarili sa panganib para iligtas ang aking anak na babae. Bilang isang ama, talagang kailangan kitang pasalamatan. Walang anuman tito. Nawalan ako ng minamahal noon. Pero ngayon, hindi ko na muling mawawala si Yun-song. Huwag kang magalala. Pangangalagaan ko siya. Pero, paghiwalayin natin ang bagay. Bilang isang ama, gusto ko ang aking anak ay makamit ang tunay na kaligayahan. Ngunit ngayon sa internet, lahat ng balita ay tungkol sa iyo at sa iyong dating asawa. Sinasabi nila na hindi ka na muling ikakasal. Ano nang kahulugan ng aking anak? Isa lang ang hinihiling ko ngayon. I-post mo sa internet na ikaw ay muling ikakasal. Tito, hindi ba't delikado yon? Pagkat ako'y naging tanyag dahil sa internet. Ngayon, kung gagawin mo ang sinabi ko, ang lahat ng aking ari-arian sa ibang bansa ay papamahagi ko sa iyo. Kung hindi mo gagawin, huwag mo nang asahan na magaganap ang kasal. Pa, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal niya ako at gagawin niya ito. Kumain muna tayo. Ipapakita ko sa'yo yung tunay na mukha. Ipalabas mo sa publiko para masira yung pangalan. Bakit mo ginagawa ang desisyon para sa akin? Ha? Kung malaman ng mga netizens ngayon na ako'y muling ikakasal, hindi ba sayang lahat ng pinaghirapan ko? Say, Bebe, gusto mo ba talagang magpakasal o hindi? Katatapos na sabihin ng papa ko, pagkatapos magpakasal, ibibigay niya sa'yo ang lahat ng kanyang ari-arian. Sapat na yun para bilhin ang dandanan yung maliit na kumpanya. Hindi naman pwede na magkumo ang lahat na wala kang binibitawan. Yun-song, gusto ko talaga magpakasal sa'yo. Ngunit ang dahilan ng kasal ko sa'yo ay hindi dahil sa kayamanan ng papa mo. Dahil mahal kita bilang isang tao. Pero natatakot akong... Bye, Faye. Pagkatapos ng kasal, pupunta tayo sa ibang bansa at lahat na nangyayari sa bansa, hindi natin apektado. Pag-iisipan ko pa. Ano? Si Yole ang may demonyo? Ang nagkaroon apo para sa akin at hindi man lang naging mesisidad sa kanyang anak? At ang
pamilyal yon ay wala pa rin ibinibigay. Pumayag pa siya magpakasal at ito pa itinuturing natin bilang pagpapakumbaba at siya gusto pang pilitin ka na parang sender ang palitan ng kasal? Anak, napakahusay mo. Siguradong maraming babaeng nag-aabang sa'yo. Talaga bang handa kang iwan sila para kay Yunsong? Ma, kahit ganito lang, maaari kami magpakasal ni Yunsong. Tama ka ba? Pakinggan mo sinabi ni Mama. Ang pamilyang tulad ng yun, pinakamay takot sa skandalo. Ikaw, kapag nakipag-ugnay ka na kay Yunsong at magkaanak na kayo, Ma, ang ibig mong sabihin, pagdating ng panahon, ang matandang yun ay siya naghihingi sa'yo ng pagkasalang kay anak na babae. Yunsong, napagdesisyonan ko na. Para sa'yo, handa akong ipaalam sa internet ang balita ng ating kasal. Talaga? Hindi ka natatakot sa galit ng mga tao? Tulad ng sinabi mo dati, pagkatapos natin magpakasal, aalis tayo sa bansa. Wala na silang pakialam sa atin. Uminom tayo at magdiwang ng kaunti. Sige. Bye, Faye. Pakiramdam ko, medyo humihina ang katawan ko. Yunsong, uminom ka ba ng sobra? Baka tulungan na kitang magpahinga. Halika. Hindi pa kayo kasal at sumama ka na sa ibang lalaki. Kukunin kong litrato ngayon at ipapadala kay Yangge. Hindi ako naniniwala na pagkatapos niyang makita ito ay mapapanatili ka pa niyang tanggapin. Bye, Faye. Bye, Faye. Songsong, huwag mo kong pansinin. Magkakaanak ka sa akin. Pag nagkaroon na tayo ng anak, aayusin ng papa mo ang kasal natin. Wag! 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 Yunzen, hintayin mo. Sigurado mo lang mangyayari sa'yo. Yunsong! Yunsong! Kuya! Ano nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka nagpunta sa ospital? Buti na lang walang nangyari sa'yo. Buti na lang walang nangyari sa'yo. Yunzen. Talaga bang iiwan mo ako? Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Yunzen. Yunzen. Buhay ka pa? Yunzen! Akala ko, mawawala ka na ulit sa akin. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Lahat ito'y kontrolado ko. Tumigil ka! Tito, bakit ka na dito? Hayop ka! Akala mo pwede mo itong gawin sa anak ko? Mga tao, huliin niyo siya! Wag! Wag! Nagkamali ako! Bakit hindi mo sinabi sa akin na delikado ito? Alam ko lang kasi, hindi ka papayag kaya... Sa susunod, sasabihin ko sa'yo. Tingnan ko muna ang sugat mo. Ayos lang ako. Nakakatakot lang sa panlabas. Ikaw na mag-asikaso. Pumunta ka na muna sa ospital. Mamaya, pupunta ko para bisitahin ka. Sige. Tito, nagkamali ako. Masyado lang ako nagmamahal kay Songsong. Nakainom din ako ng kaunti ngayong gabi, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi mo napigilan? Dapat na sa'yo to! Alam ko kung anong iniisip mo. Gusto mo lang gawing tapos na ang mga bagay at pipilitin mo akong pakasalan ng anak ko, hindi ba? Hindi ko gagawin yan. Paano ko naman magagawa ang ganung bagay? Sinasabi ko sa'yo, ang CCTV sa hotel at ang laman ng iniinom mong alak, susuriin ko lahat. Ito ay tinatawag na attempted drugging. Alam mo ba kung ilang taon ka makukulong dito? Alam mo ba kung ilang taon ka makukulong dito? Songsong, ginawa ko lang dahil gusto kita magkasama. Pakiusap, tulungan mo ko humingi ng tawad sa papa mo. Ipapangako ko, hindi ko na gagawin sa'yo ang ganitong bagay. Pa, hindi naman ganun kaseryos ang pangyayari.
Kung hindi, Tama na! Kung ipagtatanggol mo pa siya ngayon, hindi na kita kikilalanin bilang anak! Ngayon, kailangan ko lang siyang dalhin sa pulisya. Sige, ipapahayag ko. Magpapahayag ako agad. Ipapahayag ko ang kasalanan ni Songsong. Tito, pakiusap. Patawarin mo na ko, Tito. pa, sabi na ni Baifei, ipapahayag niya na, kaya huwag mo na tawagan ng pulis. Sige, bibigyan kita ngayon ng huling pagkakataon. Kung hindi ko makita ngayon ang balitang yon, bukas ay siguradong i-deliver ko ang ebidensya sa pulis. Songsong, Kuya, kumusta ka na? bukas pa lang ako madi-discharge sa ospital. Yun Song, nakita ko nang ipinadala ni si Baifei. Nagawa ko na. Tingnan mo na ang phone mo. Sige, Pagkatapos ng malaking sunog na yon, palagi kong nananaginip ng aking asawa at anak. Palagi nila akong pinapayuhan sa panaginip na magsimula ng bagong buhay. Ngunit kamakailan, matagal silang hindi lumalabas sa aking panaginip. Peke pala lahat, nakakakilabot. Sige, magsimula ng bagong buhay. May pagkakataon bang yung asawa at anak na magsimula ng bagong buhay? Mukhang totoo pala lahat ng balita noon na isa kang abusadong lalaki na ginagamit ang asawa at anak para umasenso. Gusto kong malaman kung paano titignan ng pamilya mo ang ganitong gawain. si Baifei. Ang palabas, hindi pa tapos. Mr. C, may problema! Dahil sa mga opinion online tungkol sa inyo, maraming customer na gusto mag-refund at ang mga distributor tuloy-tuloy ang pagtawag para humingi ng paliwanag. Mga oportunistang tao! Halika rito, pumunta ka at ayusin ito para sa akin. Talagang matalino ka, Mr. C. Pupunta na ako ngayon. Yun Song, nakita mo na bang balita online? Bumaliktad ng opinyon ng publiko. Anong sabi mo? May nag-upload ng video na ito sa internet. At ngayon sinasabi na nila na natanggap ni si Baifei ang paintulot mula sa dating biyanan. Dapat din siyang suportahan at magsimula ng bagong buhay. Ang dating biyanan ay walang pakialam. Kaya kayo, wag na kayong makialam. Hindi ba sa tingin yung babaeng ito ay kamukha ng dating asawa ni Mr. C? Napansin ko yon, talaga parang body double. Mali aking pagkatingin kay si Baifei. Hindi ko inaasahan na siya ganito kawalang hiya. Hindi ko inaasahan na ganito kakakulang sa paningin mo at pinili mo pang mapakasal kay si Baifei. Hindi mo rin iniisip na siya ay romantiko. Iyon hoy, huwag kang magalit. May dahilan ako kung bakit ako nagpakasal sa kanya. Hindi naman sa nakikialam ako, ayaw kong makita kang tumalon sa apoy. Sasabihin ko sa yung totoo. May hinala ko na si Baifei ay may kinalaman siya sa pagkamatay ng kapatid kong babae. Mas mabuti pang lumayo ka sa taong yon. Maniwala ka sa akin. Alam kong ginagawa ko at sa araw ng aming engagement. Dapat dumating ka, ipapakita ko sa magandang palabas. Salamat sa lahat na dumalo sa engagement namin ni Yun Song. At salamat sa suporta niyo sa akin. Dito, gusto kong anyayahan kayo na maging saksi kayo para sa amin. Ako, si Si Baifei, sa buhay na ito ay aalagaan ko ng mabuti si Yun Song. Kahit sa hirap at sakit, hindi ko siya pababayaan. Sige, ngayon, pakiusap ang bagong kasintahan ay magpalitan ng singsing ng engagement. Anong pinsan? Huwag kang mapanggap sa harap ko. Sasabihin ko sa'yo. Ako at si Baifei ay may anak. Ako lang magiging misis eh. Ikaw at siya, lahat ay laro lang. Ang magang namatay na si Song Yong-zen. Wala siyang karapatang magtamasa nito. Natural na akong pumalit sa kanya. Paano nasabog ang recording na ito? Ako nag-upload nito. Iniisip ko, dahil may anak ka na, dapat malaman ng lahat ng maaga. Hindi ako pwedeng magmistulang stepmom nang walang paliwanag. Huwag kayong maniwala! Huwag kayong malinlang! Ang taong nasa recording na yon ay isang baliw! Talaga ba? Paano mo ipapaliwanag ang paternity test na ito? Anong masasabi mo? Kaya pala si Baifei ay may bagong karelasyon. Parang hindi siya dating asawa at hindi rin kasulko yung asawa. Ang bata ay mukhang hindi bababa sa 1 taong gulang. Kung bibilangin natin ng taon, tama, nung namatay ang dating asawa at anak niya, nandyan ang bata. Sinamit niyang namatay na asawa at anak para kumita at suporta ng mistress at illegitimate na anak. Sobrang reswan ito. Ano ba talagang balak mo? Gusto ko lang hindi na ipagpatuloy ang lahat. Baifei, bibigyan kita ng pagkakataon. Ano man ang tinatago mo sa lahat, sabihin mo na ngayon. Ngayon ang pagkakataon na ito, sabihin mo na lahat. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ikaw ba'y magpapakasal pa rin? Iniisip mo pang magpakasal? Sa taong tulad mo na punang kasinungalingan, puno ng dugo sa kamay, marumi ang puso, ano bang karapatan mo para magpakasal muli? Ano bang pinagsasabi mo? Dahil ayaw mong magsalita, ako na magsasalita para sa'yo. Ikaw, si Baifei,
ay nagtakse sa loob ng kasal. Nakipagsabuatan sa mistress at sa katulong, maingat na plinano na sunugin ang bahay sa gabi para mamatay ang asawa at anak. Pagkatapos ito, nagkunwaring malalim pagmamahal at niloko ang king bahagi sa kumpanya ng Song. Nagtayo ng kumpanya, sinasabi na lahat ng pera ay ilalang para sa kawang gawa. Pero ang lahat ng kinita, walang naiwan. Lahat na punta sa bulsa mo. Ang mga tao ay bumili ng mga bagay mo dahil naawa sa'yo. Pero, ipinagbili mo sa kanila sa mataas na presyo ang mga second na damit na nakuha mo sa basurahan. Niloloko mo lang kaming lahat. Nagsisinungaling ka! Anong ebidensya meron ka? Kung gusto mong makita ang ebidensya, ayusin natin. Dahil gusto mong makita ang ebidensya, ayusin natin ayon sa gusto mo. Formal kong irereklamo si Si Baifei na pinilit ang aking ina para patayin si Miss Song Yunzen at ang bata na si Tao Tao. Pagkatapos nito, pinilit niya ang aking ina na akuin ang lahat ng responsibilidad at hindi kami nakatanggap ng anumang donasyon mula kay Mr. C. Ganito talaga ang nangyari. Wala kaming magagawa. Ang kabutihan ay nasa puso ng tao. Dito, nais ko magsabi sa lahat ng time. Hindi ko dapat tinanggap ang konsensya ko para tulungan si Baifei na magbenta ng mga sikana na damit. Pasensya na. Boo! Bilis ka dito! Kumalma lang kayo! Sinisiraan niya lang ako! Kayong lahat na naloko. Huwag yung pasin ng anak ko. Lahat kayo ay naloko ng babaeng ito. Sigurado siya nagbayad para lukuin ang anak ko. Isa kang malas na babae. Hindi ka mabuti. Ma! Alam ko naggalit na galit ang lahat. Pero hindi lang yung kasalanan si Baifei. Mas marami pa. Pagkatapos umamin ni Mapping, sinabi ni si Baifei sa memorial service na magdodonasyon ng mga paaralan. Pero pagkatapos, gamit ang dahilan na kulang pondo, nag-crowdfunding siya sa lahat. Malas na babae! Huwag mo ko sisihin. Nag-transfer sila sa akin sa WeChat group pero hindi ko tinanggap. Maganda at naiwan ang ebidensya sa akin. Nung una, pinilit kong kolektahin offline. Hiningi ko rin na walang magdadala ng telepono. Hindi siya magkakaroon ng ebidensya tungkol sa koleksyon ko ng pondo. Talaga ba? Hindi pwede! Paano mo nakuha ang video na ito? Bukod sa akin! Si Yaoli ang malas na babae lang ang may alam! Kung hindi mo pinatay, baka hindi ko rin natanggap ang scheduled email na pinadala sa akin ni Yoli. Malas na babae! Palagi mo lang ako niloloko! Ngayon, malinaw ng ebidensya. Say Baifei, ano pang sasabihin mo? Papatayin kita! Wala tayong galit sa isa't isa! Bakit mo ko sinasaktan? Walang galit? Ang buhay ng anak ko, sinong mananagot? Anong anak? Saan mo nakuha? Hindi pwede. Baka ikaw talaga si Song Yunzen! Ha? Buhay ka pa pala? Kung hindi ako nabuhay, paano kita hinga ng hustisya? Sige. Kung napatay kita ng isang beses, maaari pa rin kita patayin ng pangalawa! Kung ganyan kayo ka-sweet, ngayon, ipagsasama ko kayong dalawa pupunta sa kabilang buhay! Ipagsasama ko kayong dalawa pupunta sa kabilang buhay! Tigilan mo yan, si Baifei! Ano? Pakawalan niyo ako! Inakusahan ka ng papatay at pag-udyok ng pagpatay. Pakawalan mo ako! Ang iligal na pangalap ng pondo at iba pang mga kaso, aaksyonan mo sa ilalim ng batas. Anong ginagawa niyo? Kuya, ang kamay mo. Ayos lang ako. Ikaw, nasaktan ka ba? Saan bang masakit sa'yo? Anak ko, aking mahal na anak na babae. Yan, Song. Ikaw ba talaga si... Miss Yun, maaari ko bang malaman kung ikaw ba talaga si Song Yunzen? Si Song Yunjen at ang kanyang anak ay namatay na nung sa sunog. Hindi na sila babalik. Noong una, narinig ko na hindi ka natulong mamatay. Medyo hindi ako kontento. Pero ngayon, na nakikita kang buwan na para mabangis na aso, iniisip ko pa nga, mas maganda pala ganito. Si Baifei, hindi ko alintana kung ikaw ay totoong baliw. Sa buong buhay mo, huwag mo asang makalabas ka. Si Baifei, sa buhay na ito, dito ka na magbayad sa lahat ng kasalanan mo. Ako ay magsisimula ng bagong buhay. Tao. Sa wakas, naipagiganti na kita.
kung may susunod na buhay, gusto mo pa bang maging anak ko muli? Pangangalagaan kita ng maayos. Toto, huwag kang mag-alala. Kasama mong tito mo. Wala namang bibiktima sa atin. Nawala ng ulan. Tara na. Tikman mo to. Pares pa rin ba ang lasa noon? Ang sarap pa rin. Tikman mo rin to. Sabihin mo kuya, bakit mo ko tinatawag dito ngayon? Yun, Zen. Sa susunod, pwede bang huwag mo na akong tawagin kuya? Bakit? Kasi ako, Kinyan! bakit nandito ka na naman? Kinyan, alam ko kung anong gusto mong gawin ngayong gabi, pero kailangan ko munang sabihin na gusto kita. Gusto mo bang maging boyfriend ko? Ayoko nga eh. Lin Justin, matagal ko nang sinabi sa'yo. Hindi kita gusto. Ayoko nang anumang kugnayan sa'yo. Umalis ka na. Bakit naman? Wala ka namang girlfriend. Kahit may girlfriend ka pa, hintayin ko hanggang maghiwalay kayo. Si Mr. Ken, narinig ko na kakilala kayo sa karera. Bakit hindi na tayo magkarera? Kung manalo ako, pakakawalan mo si Ken yan. Pumapayag ka ba? Sige. Pero kung ikaw ang matalo, iiwan mo na si Ken magpakailanman. Gusto mo bang patayin si Yunsong? Ako? Hindi. Gusto ko lang talunin siya. Sige na, wala naman nangyari sa akin. Ikaw, susuko ka na ba ngayon? Bakit magaling ka sa karera? Dati, ginagawa ko lang ito para sa sama ni Yunsong. Siyempre, mas mahusay siya kaysa sa akin. Sige, tinatanggap kong pagkatalo. Hindi na kita istorbohin mo. Mas mahirap ka sa maging kuya ko. Hindi ka pa natatakot. Sumangayon ka na ba? Hindi ako matatakot. Mas matatakot ako pag wala ka. Sige, subukan natin.